Meron tayo dito mga bro ginagawa na isang Kawasaki Rouser 135. Ang problema po nito mga bro, walang kuryente. So pag gasolina daw ni bro, bigla na lang nawala yung kuryente. Ayan. So bigyan ko kayo mga bro ng mga tips. Ayan, shoutout pala kay bro. Ayan o. Bigyan ko kayo mga bro ng tips dito sa wiring ng CD. Ayan o. Para mahirap kasi yan mga bro kung kagaya nito. Kung magpapalit kayo ng magpapalit ng mga pyesa, hindi nyo rin ito mapapaandar kasi ang problema niya nasa harness mga bro. Yan. So kaya napakahalaga mga bro na maalam kayo mag troubleshoot ng mga wirings kasi kung magpapalit kayo ng magpapalit ng parts, lalo lang lalaki yung gastos nyo. Kagaya ng motor na ito. So ang problema nga walang kuryente. Pag ino natin, may kuryente naman. So 12.4. Yung accessory wire ng Kawasaki mga bro, ito yan o. Yung kulay, ayan, yung kulay brown. Pero pagdating sa CDI, hindi po kulay brown ang accessory wire niya. Ang kulay ng accessory wire niya dito is ito. Itong gray na may stripe na kulay pula. Magtataka kayo mga bro, yun, pag chinek ko, bakit wala siyang supply? So kapag kaganyan mga bro na walang supply, hindi talaga aandar ang motor kasi walang positive supply dito sa CDI. Ulitin ko, pagdating dito sa accessory wire, may ilaw. Pagdating naman dito sa supply ng positive, ito yan mga bro yung nasa gitnang socket, yung nasa baba, ito. Yan, dapat mayroon po yan. So yan ang ito-troubleshoot natin, bakit wala siya. Yan. So yun ang dahilan mga bro. Kaya dun sa may mga Rouser 135 na ayaw umandar ang motor, walang kuryente, i-double check nyo po muna yung wirings bago kayo magpalit ng pyesa. Kasi kung kagaya nito, magpapalit kayo ng CDI na bago, hindi nyo pa rin mapapaandar kasi nga ang problema ay nasa wiring. So tips lang mga bro para sa mga motor na ayaw umandar.